Master, ano yan? Master, may pwede nga bang magtanong sa'yo? O i-share mo na lang? Oh, ano yun? Yung ano ba, yung mga paano madaling ma-analyze yung mga error code? Kasi nung mga lumang modelo, may ano lang siya, isang letter lang, isang number. Ngayon, dami na. Halos dalawang letter, dalawang number. Ano ba i-determine yun, Master? Para sa aming mga baguhan. Para madali namin ma-troubleshoot yung mga baguhan. 10 years yung kumpanya. Ito kasi yun, share natin sa mga kamas. Kasi may mga bago kasi modelo ngayon. Yung dating error code kasi dati, isang letter lang yun, di ba? Tapos number na, di ba? Pansin mo yun? Kasi ngayon yung bago ngayon, dalawang letter, tapos number na. So ganito lang yung mga kamaster, i-share ko sa inyo paano natin i-analyze na pag nakita natin yung display na yon, na kung alin agad yung i-check natin, yung outdoor ba or indoor. Ngayon kung yung dati in-upload ko yung mga error code, kung makikita nyo mga kamaster, yung mga bagong modelo na yung merong EH03, EH60, tapos EC52, meron ding mga EL01, ELOC, gano'n, tapos PC01, PC02, PC03. Gano'n yung diskarte mga kamaster. Pag nakita nyo mga kamaster na ang error agad dun sa display ng tomer natin is kunyari EH60. So yung E kasi master, ibig sabihin error yan siya. Yung H naman, yun yung high wall. High wall. So ang mangyayari nito, itong high wall, so yung wall, yun yung indoor unit natin. Yan, ito yung indoor. So ang mangyayari nito, pag meron kayong ma-encounter na error na EH, doon kayo agad mag-check sa indoor yung mga sensor. Yan, kunyari EH61 yung error na ma-encounter nyo. So ang i-check nyo agad yung T2 na sensor. Alam nyo ba yung T2? Ito yung coil evaporator sensor. Yan, ito yun. Kasi yung T1 natin, di ba yun yung room temperature sensor, yung air temp sensor ba yun? Yun yung T1. Yung T3? Yung T3, yun yung coil condenser sensor. Yun yun. Ang ano naman yun, ang maging error naman yun, EC52. Pag sinabi natin EC mga master, di ba yung E error? So basta kadalasan pag E, sensor yan. Tapos yung C, yun yung tinatawag na cabinet. So yung cabinet kasi, yun yung outdoor unit natin, yun yung compressor sa outdoor unit. So pag may encounter kayo ng EC52, ang i-check nyo agad doon sa outdoor unit. Doon lang kayo titingin sa sensor. Kunyari, EC53. Ito naman yung T4 na sensor. Ito yung condenser ambient temperature sensor. Yan, doon kayo titingin. Tapos pagka, ano naman, EC54, ito yung TP sensor. Alam mo yung TP sensor mga master? Ito yung discharge pipe sensor. Ito yung mainit na pipe. Doon malapit sa bunganga ng compressor, yung sa discharge line niya. Ito yun, yung EC54. Okay? So pag sinabi naman mga master ELOC, di ba sa dating mga lumang modelo ang nakalagay doon EC lang. Dito naman sa bago ngayon ELOC. Tanggalin nyo lang yung L at saka O, EC, parehas lang yan sila. At saka yung EL01, ganoon din yun, parehas sa E1 lang din yun. Ito yung communication error. Minsan naman, okay yung communication wire natin, pero nag-error pa rin siya ng EL01 or E1, so nasa board na yung may problema. Yung ELOC, alam nyo na yun, refrigerant leaking, ganun. Kasi pag sa mga ano kasi yan sa mga inverter unit, pag ma-encounter natin yung ELOC, automatic agad ano na yan freon leak, yun. Tapos, ito mga kamaster, pag ma-encounter naman kayo ng P ang una, P sa error, PC01, PC02, PC03, PC04, PC08. Ang P na yan mga kamaster, ibig sabihin sa protection yan sa unit. Doon kayo titingin naman sa protection. Kunyari, sabihin niya PC03. So check agad natin yung low pressure switch. Ito yung mga protection niya. Pag sinabi namang PC04, ang itong PC04 mga kamaster, marami magiging problema nito eh. Minsan, pag stack up yung compressor,
or may sunog yung wire na UVW sa compressor papunta dun sa inverter, meron ding sa outdoor board dun sa IPM. Okay? So, ito naman yung iba naman, may PC00 doon sa ano naman to, protection doon sa IPM. Ano yun siya, overstrong current protection, IPM malfunction. So, sa IPM na agad yun. So, yun lang mga master. Basta pagka ganun, may encounter kayo para mabilis tayo mag-analyze. Pag EH ang una na error, sa indoor tayo agad mag-check mga sensor, EH. Pag sa EC, check tayo sa outdoor. Check natin yung mga sensor dun sa outdoor unit. Okay? So pag PC naman, yun yung mga protection. Mga low pressure switch, high pressure switch. Tapos yung mga protection naman about dun sa board na siya, yung sa mga IPE malfunction, ganun. So kung marunong kayo, pwede nyo gawin yun. Pero kapag hindi, pag yun ang may problema, tanggalin yung board. Kung may kakilala kayong marunong gumagawa ng mga board, pa-check nyo dun. Ganun. So, yun lang. Sana nakatulong mga master. So, sa simpleng explanation, sana naintindihan nyo. Pagka hindi nyo naintindihan, comment lang kayo. I-vlog natin ulit. Okay? So, bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye. Syukran katiran, syukran jasilan Sadiq Master. Okay, so, hindi ka na bago ngayon, no? Lumang panahon. Sino? Mabay na?